magandang hapon po. Ito na naman po ako. Panibagong kita po natin sa maghapon. Ito po, nakita niyo po itong mga garterize po ito. Puro garterize po ito. Pero iba-iba po yung size niya. Iba-iba yung korte niya. Yan po sinasabi ko sa inyo. Basta mga tungkol sa relo, itatabi nyo. Para po, in time, tulad ngayon, Casio, garterize po ang bracelet niya. Ang gusto po na may-ari, babawasan kasi naikot nga. Kaya itong garterize po ang papakita ko sa inyo kung paano pagbabawas. Ito po kasi marami ayaw. Pero ako po talaga, dagdag kita ko po ito eh. Bakit ko sasabihin ayaw po? Di pag-aaralan ko po siya. Kaya nung natuto na po ako, simple lang po sa akin. Kaya pag dadating sa akin ng customer, pag sinabi ko medyo mataas, okay lang sa kanila. Kasi nga, wala nga pong tumanggap eh. Ito po share ko lang po ito sa inyo. Ito po yung mga bracelet ng garterize na iipunin nyo po. Ipon lang. Mga stainless naman po karamihan dito. Kaya kahit na 10 taon o mataas pa, hindi po kakalawangin. Tabi lang po ninyo. Itatabi ko lang po itong mga pinakita ko Ito po kasi yung mga kailangan lang natin dyan. Itong tatlong to. Ito po, yung screw natin. Tapos yung favorite knife ko po. Saka itong tweezer. Yan lang po. Ito po yung babawasan natin. Gusto niya pong bawasan ng 3. Tignan, panoorin niyo po para pagdating ng time at marunong na kayo, dagdag kita po natin. Aalisin niyo muna po yung spring bar na isa. Aalisin muna po yung isang spring bar. Kasi pagka nakabilog na ganyan, tutulak po yan. Ngayon, pag inano niyo po, alisin niyo muna yung spring bar. Mas madali po nating magagawa siya. Di ba po, sabi ng may-ari, 3. Ganito po ang teknik ko dyan. Para mabawasan. Kasi garterize, medyo mahirap hawakan, sabi nila. Pero ako po, hindi. Yan po. Tulak nyo lang ng 2 kamay na ganyan, ng daliri. Tapos, kung saan lugar nyo siya babawasan, idiretso nyo lang po yung nasa baba niya. Yan. Tapos, baliktarin nyo po. Pag baliktad nyo, doon sa tapat ng dinaretso nyo isa kanina, yun naman ang dadiretsohin nyo. Yung sa tagilid sa ano niya, sukat niya. Yan. Hihilahin nyo lang pong ganyan. Para hindi kayo masyadong maabala sa paggalaw. Di naangat nyo na po yung 2. Ito yung sabi ko. Ito nga, ngayon po yung tweezer natin dyan. Ito po tweezer natin. Iangat nyo lang po yung naka-letter U dyan, nakapatong. Ipitin nyo po ng tweezer. Ito po. Yan. Ano nyo po ng tweezer? Ipitin nyo. Itaas nyo lang po. Nakuha nyo na po agad. Kita nyo? Ayan na po. So, yung kabila naman po ang gagalawin natin. Yung pong katapat nito sa baba. Ito po yung katapat nito sa baba. Yun po ang hihilahin nyo ulit itong spring bar. Idadiretso nyo po yung katapat sa baba. Yung inangat yung isa. Yung katapat niya. Yan. Tapos, iangat nyo rin po yung sa kabila. Yung inangat nyo po kanina sa kabila, aangat nyo din po yun. Pag naangat nyo na po, gamitin nyo po ulit ang tweezer nyo. Tapos, yun po ulit. Yung letter yung nakatapat sa 2 nakaangat, yun po ang aalisin nyo. Ipitin nyo lang po ng tweezer. Pagka-ipit nyo, iangat nyo lang po. Ito na po siya. Di 2 na po. Di natanggal na po siya. Diba? Babawasan nyo ng 3. Wala pong kaduda-duda. Same procedure din po. 3 lang bibilangin nyo. Tapos 3 po yung babawas nyo dito. Isa baba muna po ulit isa. Tapos yung aalisin nyo po sa pangatlo, iangat ko lang po. Basta hilahin nyo lang pong ganyan. Para mas maiipit nyo siya ng maganda. Yan. Pag nakuha nyo na po, tweezer po ulit.
Aangatin niyo po ulit siya, yung letter U niya. Yung inangat niyo magkatapat. Naangat po ulit. Yun, 3 na. Bago, yung pong sa baba uli, alisin niyo uli. Yan, diretso nyo po. Diretso, yan. Pagka diretso nyo, yung katapat naman din diretso nyo sa kabila, yung katapat din niya ang aangatin nyo. Yan. Tiyagaan nyo lang po yan. Kasi yung pera pong kikitain natin dyan ng maganda. Pag ano nyo na po, iangat nyo lang po yung uli. Yan. 4 na po siya. Tanggal na po siya. Yung 3. Tanggal na. Ngayon, siyempre ibabalik nyo po ito. Yung kinuha nyo doon sa ilalim, yun din po yung kinuha natin sa ibabaw. Kaya pantay po sila. Magdidikit po sila. Ngayon, pagbabalik po na ito, yung hindi po. Yung pinakalock po niya, yan. Yun din po, procedure. Pagdidikitin nyo lang po yung dalawa na pinagtanggal nyo kanina, babalik nyo po siya. May balik nyo na isa. Ito lang pong, itong knife, favorite knife ko, yun lang po ang iyuko nyo doon sa inangat nyo kanina. Nangat na po. Nakakabit na po siya. So, sa kabila naman. Kunin nyo po ulit yung tweezer. Tapos, pagkakuha nyo, iyan po ulit. Pagdikitin nyo lang po yung pinagtanggal nyo kanina. Tiyagaan nyo lang po ito. Kasi talaga pong pagka nagustuhan nyo po ito, eh talagang malaking dagdag na kita sa maghapon natin. Kasi marami nga pong ayaw ng ganito eh. Pero sayang po talaga. Kaya ako po talaga, pinagsikapan ko siya. Yan. Ito niya ha. Panorin niyo lang po ha. Itatapat niyo po siya sa butas niya sa kabila. Tapos, itatapat niyo siya sa butas niya dun sa kabila. Tapos pagka natapat nyo na po, itutulak nyo lang pababa. Yun. Ibaba na po natin. Ito pong inangat natin kanina, iyuko lang po natin ng knife natin. Yuko lang po natin siya, idiin. Yan. Tapos ikot nyo lang sa kabila. Yung kabila naman ang didiin nyo. Para kumapit din po siya. Ayan na po siya. Ayan na. Kabit na po siya. Ngayon, pagka inano natin, ito na po yung 3 tinanggal natin. Ito na po. Yung 3 tinanggal natin. Ito na po. Ayan. So, naikabit na natin. Babalik na natin yung spring bar niya. Ayan. Pagkabalik, ilalagay doon sa kaha niya, sa butas. Ito pala yung knife na ito, siya ang maghahanap doon sa butas. Yan. Kanya, ayan na po siya. Ayan na po. Kabit na po siya. Ito na po yung 3. So, pera na po. Kahit medyo malaki-laki ang hingiin nyo dito, talaga naman kasing mahirap sa mahirap. Pero sa nangangailangan ng pera, sa maghapong trabaho, madali lang po ito. Pag nasanayan niya, tingnan niyo po ako. Wala pang 10 minuto yata tayong ginawa natin to. Gawa na po siya. Sumikip na po siya. Kaya itabi nyo lang po ito. Yung mga ganito pong maiipon nyo, kung saan man nanggaling, tabi nyo lang po. Kahit ilang taon niya na andyan, may dadating na pagkakataong may dadating na pera. Yan po Salamat po and God bless to all.